Ako ay nag-iisa sa aking bahay noong umaga ng Pasko, nakatitig sa mga litrato sa social media. Naroon sila, ang buong pamilya ko ay nagtitipon sa paligid ng isang magandang palamuting, hapagkainan, nagtatawanan, nagsasaya at nagtutunggaan, at narito ako, 3 milya ang layo, kumakain ng scrambled eggs sa katahimikan. Hindi ito ang unang pagkakataon. Ito ay bawat solong holiday sa nakalipas na 12 taon. Ang pangalan ko ay Aling Nena at ako ay 71 taong gulang. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang ginawa ko na nagpabago sa lahat, gusto kong malaman kung saan mo pinapanood ito. Ilagay ang iyong lungsod at probinsya sa mga komento. Gusto kong malaman na hindi ako nag-iisa dito. Ngayon, hayaan mong ibalik kita sa kung saan nagsimula ang lahat dahil walang sino mang gumising isang araw at nagpasya na mawala sa kanilang pamilya nang walang dahilan. Nagsimula ito ng taon na pumanaw ang aking asawang si Mang Carding. Kami ay kasal sa loob ng 423 taon at ang pagkawala niya ay nagwasak sa akin sa mga piraso na hindi ko alam na maaaring muling buuin. Ang unang Thanksgiving nang wala siya, 8 buwan lamang pagkatapos ng kanyang libing, inakala ko nagugustuhin ng aking pamilya na ako ay malapit. Ang aking anak na babaeng si Lisa ay palaging ang tagapag-organisa, ang nagpapadala ng mga group text at nagpaplano ng lahat hanggang sa kung sino ang magdadala ng aling side dish. 2 araw bago ang Thanksgiving, nag-text ako sa kanya. Nagtatanong kung anong oras ako dapat dumating at kung ano ang maaari kong dalhin. Dumating ang tugon pagkatapos ng X na oras. Ay nanay, nagpapaliit kami ngayong taon. Kami lang at ang pamilya ni Anton. Naiintindihan mo naman, di ba? Gusto mo rin siguro ng tahimik na araw. Tinitigan ko ang mensaheng iyon hanggang sa lumabo ang aking paningin. Isang tahimik na araw, wala akong ibang araw kundi tahimik na araw mula nang mamatay si Mang Carding. Ang katahimikan sa aking bahay ay napakakapal na parang masusuka ako. Ngunit sumulat ako pabalik, "Oo naman anak, enjoy your day." Sinabi ko sa sarili ko na isang beses lang ito. Nag-a-adjust sila sa mga bagong in-laws at baka masyado akong sensitibo dahil sa aking kalungkutan. Kaya, ginugol ko ang Thanksgiving na iyon sa pagkain ng turkey sandwich at panonood ng mga lumang pelikula. Nagpapanggap na ang kirot sa aking dibdib ay heartburn lamang. Pagkatapos ay dumating ang Pasko, parehong pattern. Nakita ko ang group chat ng pamilya na umilaw sa mga plano. Ang aking anak na lalaking si Ben ang nagho-host sa pagkakataong ito. Mga talakayan tungkol sa pagpapalitan ng regalo, anong oras magsisilbi ang hapunan, kung gagawin ba ang White Elephant o Secret Santa. Naghintay ako na may magtanong sa akin ng direkta. Walang nagtanong. Sa wakas, noong Disyembre 23, tinawagan ko si Lisa. "Anak, anong oras ang hapunan sa Pasko?" Nagkaroon ng pagtigil. Isang mahaba at hindi komportableng pagtigil. "Nanay, hindi ba sinabi sa iyo ni Ben? Ngayong taon, Christmas Eve kami nagdaos at nangyari na kagabi. Akala namin gusto mo lang magpahinga." Namanhid ang aking mga kamay. "Nagpasko kayo nang wala ako kagabi?" "Nag-post kami ng mga litrato, nanay. Akala namin nakita mo na." Nakita ko na. Nakita ko ang aking mga apo na nagbubukas ng mga regalo na hindi ko alam. Nakita ko ang hapagkainan na nakalatag gamit ang china ng nanay ni Mang Carding, ang china na dapat ay sa akin. Nakita ko ang lahat na nakasuot ng magkaparehong pajama na hindi nabanggit ng sino man. Bakit hindi ako inimbitahan? "Lisa, inimbitahan ka naman. Nanay, ayaw lang naming abalahin ka sa mga detalye. Mukha kang malayo lately." Malayo. Malayo ako dahil namatay ang asawa ko at nagsimulang magtipon ang pamilya ko nang wala ako. Noon ko nalaman na may isang bagay na maling-mali. Sa susunod na 30 taon, ang pattern ay nagpatuloy ng regular. Bawat malaking holiday, bawat pagdiriwang ng kaarawan, bawat pagtitipon ng pamilya, nalaman ko ito sa pamamagitan ng social media o sa aksidente. Nag-post sila ng mga litrato ng mga Easter brunch na hindi ko alam na nagaganap. Mga 4th of July barbecue kung saan naglaro ang aking mga apo sa mga swimming pool na hindi ko pa nakikita. Mga hapunan ng Thanksgiving kung saan ang aking walang lamang upuan ay hindi man lang napansin. Sinubukan ko ang lahat
para maintindihan kung ano ang nagawa kong mali. Inulit ko ang bawat usapan, bawat interaksyon. Naging masyado ba akong malungkot pagkatapos mamatay si Mang Carding? Masyado bang needy? Palagi kong inakala na ako ay independyente, hindi kailanman humihingi ng sobra, palaging iginagalang ang kanilang abalang buhay. Muli kong hinarap si Lisa pagkatapos akong hindi isama sa kaarawan ni Ben. Magiging 45 na siya at plinano kong ilabas siya para mananghalian, kaming dalawa lang tulad ng dati naming ginagawa. Nang tawagan ko siya para ayusin ito, sinabi niya, "Ay, nanay, nagdiwang na kami. Hindi mo ba nakita ang mga litrato?" "Lisa, bakit mo patuloy na ginagawa ito?" Nabasag ang boses ko. Bakit ako laging ang huling nakakaalam? Bakit hindi na ako iniimbitahan? Bumuntong hininga siya na parang ako ang nagpapahirap. "Nanay, laging inimbitahan ka. Ayaw lang naming abalahin ka. Tumatanad ka na at ang mga pagtitipon na ito ay maaaring masyadong nakakapagod. Sinusubukan lang naming maging maalalahanin." Maalalahanin? Sa tingin mo ba ang pag-iwan sa akin mag-isa sa bawat holiday ay maalalahanin? "Nanay, nagdadrama ka lang. Kasama ka namin sa maraming bagay. Magbigay ka ng isa. Magbigay ka ng isang bagay na talagang inimbitahan mo ako sa nakaraang taon." Katahimikan. "Iyon ang akala ko," sabi ko, at ibinaba ang telepono. Nagsimula akong magtago ng kalendaryo na minamarkahan ang bawat kaganapan na nalaman ko pagkatapos. Pagsapit ng ika-4 na taon, marami na akong entries. Ang ballet recital ng anak ni Ben, ang graduation party ng anak ni Lisa, isang reunion ng pamilya sa lake house. Ang lake house na binili namin ni Mang Carding 40 taon na, ang nakakaraan ang dapat ay para sa ating lahat. Ginugol nila ang buong weekend doon at nalaman ko ng aksidenteng nag-post si Ben ng litrato na may nakatag na lokasyon. Nagmaneho ako papunta sa lake house na iyon noong sumunod na linggo. Tumayo sa pantalan kung saan kami madalas manood ng sunset ni Mang Carding at gumawa ako ng desisyon. Kung ang aking pamilya ay maaaring ipagdiwang ang kanilang buhay nang wala ako, kaya ko ring bumuo ng buhay nang wala sila. Ako ay 70 taong gulang. Mayroon akong kalusugan, malaking ipon para sa pagre-retiro at wala nang anumang nagtatali sa akin sa bayang ito, maliban sa mga multo at pagkadismaya. Palaging pinapangarap namin ni Mang Carding na magretiro sa kabundukan, sa isang lugar na tahimik na may sariwang hangin at mga hiking trail. Gusto niyang pumunta sa Montana. Naghanap pa kami ng mga ari-arian noon, maraming taon na ang nakakaraan, bago bumagsak ang kanyang kalusugan. Nagsimula akong mag-research ng gabing iyon. Nakakita ako ng isang maliit na bayan na tinatawag na Cedar Ridge na nakatago sa Montana Rockies. Populasyon, 2,500. Meron itong senior center, isang library, isang farmer's market, at isang komunidad na talagang mukhang nagmamalasakit sa mga nakatatandang residente nito. Mas mababa ang halaga ng pamumuhay doon kaysa sa aking kinalalagyan at maaari akong bumili ng isang magandang maliit na kabin gamit ang aking mga ipon. Sa susunod na 6 na buwan, binalak ko ang lahat ng lubos na lihim. Ipinagbili ko ang aking bahay sa isang realtor sa katabing lalawigan. Nag-hire ako ng moving company. Inilipat ko ang aking medical records. Nagbukas ako ng mga bagong bank account at hindi ko sinabi sa kahit isang miyembro ng pamilya. Nabenta ang bahay sa loob ng 3 linggo. Ang mga bumili ay isang batang mag-asawa na nag-e-expect ng kanilang unang sanggol at nagustuhan nila ang lahat tungkol dito, ang hardin na inalagaan ko sa loob ng maraming dekada. Ang mga built-in na bookshelf na itinayo ni Mang Carding, ang sunroom kung saan ginugol ko ang hindi mabilang na umaga sa kape. Ang pagpirma sa mga papeles na iyon ay parang pagsasara ng isang kabanata na isinulat sa invisible ink, mga salitang hindi kailanman sinikap basahin ng aking pamilya. Isinched ko ang paglipat para sa linggo pagkatapos ng Easter. Tila angkop sa isang paraan. Magkakaroon sila ng kanilang pagdiriwang ng Easter nang wala ako, tulad ng bawat taon. At sa oras na mapansin nila na nawala ako, libu-libong milya na ang layo ko. Noong Easter na iyon, hindi ko man lang tiningnan ang social media. Alam ko na eksakto kung ano ang makikita ko. Mga kulay pastel, masalimuot na egg hunt, mimosa branches, ang aking mga apo na nakasuot ng kanilang damit panglinggo.
Ginugol ko ang araw sa pag-empake ng mga litrato ni Mang Carding sa mga kahon, pagbalot ng aming china sa kasal, at paglalagay ng label sa mga item para sa donasyon. Dumating ang mga movers noong umaga ng Martes. Pagsapit ng gabi ng Martes, ang aking bahay sa loob ng 47 taon ay nanatiling walang laman maliban sa mga alingaw-ngaw. Natulog ako noong huling gabing iyon sa isang air mattress sa sala, nakikinig sa mga tunog ng isang tahanan na hindi na ako gusto sa isang bayan na puno ng pamilya na pinakawalan na ako. Noong Miyerkules ng umaga, inilulan ko ang aking sasakyan ng mga mahahalagang bagay na inilayo ko sa moving truck. Ang aking mga damit, ang abo ni Mang Carding sa kanyang urn, mga photo album, at isang kahon ng mga liham na isinulat niya sa akin sa loob ng maraming taon. Huling naglakad ako sa bawat silid, nagpaalam sa buhay na binuo ko, sa mga alaala na nakaukit sa mga dingding na ito. Pagkatapos ay sumakay ako sa aking sasakyan at umalis. Ang biyahe papuntang Montana ay tumagal ng 2 araw. Huminto ako sa mga maliliit na bayan sa daan, kumain sa mga diner, kung saan tinawag ako ng mga waitress na nanay at totoo iyon. Natulog sa motel kung saan walang nakakakilala sa aking pangalan o sa aking kwento. Sa bawat milya, naramdaman ko ang isang bagay na nagbabago sa loob ko. Hindi lubos na kalayaan, hindi lubos na kapayapaan, kundi isang bagay na malapit sa posibilidad. Dumating ako sa Cedar Ridge noong Biyernes ng hapon sa huling bahagi ng Abril. Ang mga bundok ay tumayo sa paligid ng lambak na parang mga tagapagbantay na natatakpan pa rin ng niebe kahit na namumulaklak ang mga wildflowers sa mga parang sa ibaba. Ang aking cabin ay nakatayo sa dulo ng isang kalsadang graba na napapalibutan ng mga pine tree at tinatanaw ang isang batis. Ito ay maliit lamang, 2 silid tulugan, isang banyo, isang kusina na may mga bintana na nakaharap sa bundok. Ngunit ito ay akin. Dumating ang moving truck kinabukasan. Ginugol ko ang weekend sa pag-unpack, pagsasaayos ng muebles, pagbitin ng mga litrato ni Mang Carding sa mga bagong dingding. Ang aking kapitbahay, isang babae na nagngangalang Aling Tess na halos kasing edad ko, ay dumating na may dalang lutong sopas at sariwang tinapay. "Maligayang pagdating sa Cedar Ridge," sabi niya ng mainit. "Natutuwa kaming makasama ka. May potluck sa senior center tuwing Huwebes kung gusto mong pumunta. Walang pressure, pero magandang paraan ito para makakilala ng mga tao." Muntik na akong umiyak. May nag-iimbita sa akin sa isang bagay. Talagang iniimbitahan ako ng may detalye at tunay na init. "Gustong-gusto ko iyan," sabi ko. Sa pagtatapos ng aking unang buwan sa Montana, nakapunta na ako sa 3 potluck, sumali sa isang book club at nagsimulang magboluntaryo sa lokal na food bank. Ang mga tao rito ay hindi lang ako isinasama. Hinahanap nila ako, pinahahalagahan ang aking presensya, naaalala ang aking pangalan. Samantala, sa aking lumang buhay, walang sino mang nakapansin na nawala ako. Inabot sila ng 7 linggo. 7 linggo na ako ay nagtatayo ng isang ganap na bagong buhay bago sa wakas ay tumunog ang aking telepono na may numero ni Lisa. Ako ay nakaupo sa aking beranda kasama si Aling Tess, umiinom ng limonada at nanonood ng mga hummingbird sa feeder. Nakakabitin ko lang nang mangyari iyon. Hayaan kong magring. Pagkatapos ay hinayaan kong magring muli nang agad siyang tumawag pabalik. Sa 3 pagkakataon, tiningnan ako ni Aling Tess na may nakataas na kilay. "May matiyaga," sabi niya. "Anak ko," sabi ko, siguro kakarealize lang na hindi ko na-like ang mga post niya sa Facebook lately. Si Aling Tess, na nakarinig na ng aking kwento sa maraming tasa ng kape, ay tumango na parang alam niya. "Sasagutin mo rin kalaunan?" Humigop ako ng isa pang limonada. Ngunit hindi ngayon. Ang mga tawag ay nagpatuloy sa buong linggo. Tumawag si Lisa ng 4 na beses pa. Tumawag si Ben ng 2 beses. Pagkatapos ay tumawag ang aking ate Lita na ikinagulat ko. Hindi kami nag-usap sa loob ng maraming buwan. Pinakinggan ko ang mga voicemail nang handa na ako. Ang unang mensahe ni Lisa. "Nanay, tawagan mo ako pabalik. Dumaan ako sa bahay mo at may mga estranghero na nakatira doon. Anong nangyayari?" Ang pangalawang mensahe niya. "Nanay, hindi ito nakakatawa. Nasaan ka? Nag-aalala kami ni Ben." Ang mensahe ni Ben. "Nanay, sabi ni Lisa,
Binenta mo raw ang bahay. Pakitawagan mo kami at ipaliwanag kung anong nangyayari. Ang mensahe ni Ate Lita. Nena, ang mga anak mo ay tumatawag sa akin nang nagpapanik at sinasabing nawala ka. Akala nila may nangyaring masama. Tawagan mo ang isang tao at ipaalam sa kanila na buhay ka. Nag-text ako kay Ate Lita muna. Isang linya lang. Okay lang ako. Nag-e-enjoy sa aking pagre-retiro. Sabihin sa mga bata na tatawag ako kapag handa na ako. Agad siyang nag-reply. Nasaan ka? Nag-uusap sila tungkol sa pagfa-file ng missing person report. Hindi ako nawawala. Alam ko eksakto kung nasaan ako. Sila ang hindi makahanap sa akin sa nakaraang 12 taon. Pagkatapos ay pinatay ko ang aking telepono sa loob ng 3 araw. Nang buksan ko ulit ang aking telepono, mayroon akong 23 missed calls at isang mahabang text thread sa group chat ng pamilya na pasibo kong pinapanood sa loob ng maraming taon. Ang makita ang pangalan ko na talagang na-type sa mga mensaheng iyon, ang makita silang desperadong sinusubukang hanapin ako, tinatalakay kung tatawagan ba ang pulisya, pinagtatalunan kung ano ang maaaring nangyari, ito ay surreal. Sumulat si Lisa. May nakarinig ba kay nanay? Hindi siya sumasagot sa tawag. Ibinenta niya ang bahay niya at walang nakakaalam kung nasaan siya. Ben, tinawagan ko ang dati niyang kapitbahay. Sabi niya, lumipat si nanay 6 na linggo na ang nakakaraan gamit ang isang moving truck. Hindi sinabi kung saan siya pupunta. Lisa, 6 na linggo. 6 na linggo na siyang wala at ngayon lang natin napansin. Ang aking pinsan na si Nanette na hindi ko nakakausap sa loob ng maraming taon. Chinek mo ba ang mga kaibigan niya? Ben, hindi ko alam kung sino ang mga kaibigan niya. Ang mensaheng iyon ay tumama ng iba sa kung ano ang marahil ang intensyon niya. Si Lisa muli. Nanay, kung binabasa mo ito, pakiusap, ipaalam lang sa amin na okay ka. Mahal ka namin. Muntik na akong tumawa. Mahal nila ako. Minahal lang nila ako ng tahimik mula sa malayo. Mas mabuti kung hindi ako naroroon. Nagpa siya akong tawagan pabalik si Lisa, hindi dahil sa nakaramdam ako ng pagkakasala, hindi ako, kundi dahil sa curious ako. Ano ang posibleng masabi niya na magbibigay katwiran sa dulang taon ng pagbubukod? Kung pinapanood mo ito at naramdaman mo na kailanman na hindi ka nakikita ng mga taong dapat na nakakakita sa iyo ng pinakamalinaw, pindutin ang subscribe button dahil ang nangyari pagkatapos ay nagpabago sa lahat. Sumagot si Lisa sa unang ring. Nanay, oh my God, nasaan ka? Okay ka ba? Labis kaming nag-aalala. Nasa Montana ako, kalmado kong sabi. At maayos na maayos ako. Montana? Anong ginagawa mo sa Montana? Kailan ka? Bakit hindi mo sinabi sa sino man? Parehong dahilan kung bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa huling daang pagtitipon ng pamilya. Siguro ayaw kong abalahin ka sa mga detalye. Katahimikan. Pagkatapos, sa isang mas mahinang boses, anong pinagsasabi mo, Lisa? Hindi ako inimbitahan sa isang family event sa loob ng 12 taon. 12 taon ng holidays, birthdays, celebrations, lahat nang wala ako. Patuloy mo akong inilalayo ng ganoon na parang nagsimula akong magtaka kung ako ay isang multo na hindi gaanong nakikita. Pagkatapos ay dumating ang mga liham mula sa mga apo na malinaw na si nanay, puno ng Miss Nakita Lola sa sulat kamay na iba-iba mula sa malikot hanggang sa tumpak. Isa mula kay Sofia na 15 na taong gulang. Hindi ko po talaga kayo masyadong naaalala, pero sabi po ni Mama, galit daw po kayo sa amin. Pasensya na po kung ano man ang nagawa naming mali. Iyon ang pinakamasakit. Hindi niya ako naaalala dahil 3 taong gulang siya noong huling beses na nakasama ko siya ng matagal. 3 taong gulang at ngayon siya ay isang teenager na pinapanood kong lumaki sa pamamagitan ng mga posts sa Instagram. Hindi ko sinagot ang alinman sa mga ito. Sa halip, mas naglaan ako ng panahon sa aking bagong komunidad. Nagboluntaryo ako sa Library 3 araw sa isang linggo. Sumali ako sa isang watercolor class sa senior center. Nagpunta ako sa mga camping trip kasama ang aking hiking group at natutong tukuyin ang mga ibon na hindi ko pa napapansin noon.
Si Aling Tess ay naging pinakamalapit kong kaibigan. Siya ay isang byuda rin, 8 taon na, at nauunawaan niya ang partikular na kalungkutan ng pagkawala ng asawa habang ang iyong pamilya ay nagpapatuloy ng wala ka. Ang kanyang mga anak ay nakatira sa ibang bansa at bumibisita minsan sa 1 taon. Mayroon silang sariling buhay, sabi niya nang walang kapaitan. Kailangan kong bumuo ng sarili ko. 3 buwan pagkatapos ng aking tawag sa telepono kay Lisa at Ben, tumunog ang aking doorbell noong umaga ng Sabado. Wala akong inaasahan na sinuman. Si Aling Tess ay bumibisita sa kanyang kapatid sa Bozeman. Kaya lumapit ako ng maingat. Sa pamamagitan ng bintana, nakita ko sila. Si Lisa, Ben at ang kanilang mga asawa na nakatayo sa aking beranda na mukhang hindi komportable at determinado. Muntik ko nang hindi buksan ang pinto, muntik nang hayaan silang tumayo doon hanggang sa sumuko sila at umalis. Ngunit nanaig ang pagka-curious ko. Gusto kong makita kung ano ang hitsura ng desperasyon sa mga taong hindi kailanman kailangang magtrabaho para sa aking presensya noon. Binuksan ko ang pinto ngunit hindi ko sila inanyayahan na pumasok. "Hi nanay," sabi ni Lisa, ang kanyang ngiti ay hindi sigurado. "Surprise? Paano ninyo ako nahanap?" May disenteng hiya si Ben. "Umuupa kami ng private investigator, inabot siya ng mga 3 araw. Kaya, gumastos kayo ng pera para hanapin ako, ngunit hindi kayo makagugol ng oras para isama ako sa buhay ninyo. Maaari ba kaming pumasok?" tanong ni Lisa. "Nagmaneho kami ng 16 na oras para makita ka." "Sasagutin mo ba?" "Hindi." Medyo nagkumpas ang mukha ni Lisa. "Pakiusap nanay, gusto naming ayusin ito." Tiningnan ko sila. Talagang tiningnan ko sila. May mga bagong highlight ang buhok ni Lisa. Mukhang mamahalin. Suot ni Ben ang isang relo na hindi ko nakikilala. Ang kanilang mga asawa ay nakatayo sa likod nila ng awkward. Marahil ay umaasa na sila ay nasa ibang lugar. Ang mga ito ay mga estranghero na suot ang mga mukha ng aking mga anak. "Maaari kayong pumasok," sabi ko sa wakas. "Ngunit gagawin natin ito sa aking mga tuntunin." Pumasok sila sa aking maliit na cabin, ang kanilang mga mata ay sinusuri ang lahat. Ang simpleng muebles, ang mga watercolors na pininturahan ko na nakasabit sa mga dingding. Ang urn ni Mang Carding sa mantel na may mga wildflowers sa tabi nito. Hindi ito ang bahay kung saan sila lumaki. Ito ay patunay na may binuo ako nang wala sila. "Magandang lugar," sabi ni Ben. Ang kanyang tono ay awkward. Nababagay sa akin. Hindi ko sila inalok ng anumang inumin. Hindi ko iminungkahi na umupo sila. Tumayo lang ako na nakakross ang mga braso, naghihintay. Si Lisa ang unang nagsalita. "Nanay, sorry po talaga. Alam po namin na nagkamali kami. Gusto po naming ayusin ito." "Talaga ba? O gusto niyo lang na hindi na kayo makaramdam ng guilt?" Nagbukas ang bibig niya, pagkatapos ay nagsara. Humakbang si Ben. "Hindi iyan patas. Nagmaneho kami ng napakalayo." "Patas." Ang salita ay lumabas na mas matalim kaysa sa aking nilayon. "Hayaan mong sabihin ko sa iyo ang tungkol sa patas. Ang patas ay isang imbitasyon sa loob ng 12 taon. Ang patas ay ang mapansin na wala ako sa Pasko. Ang patas ay ang pag-aalala kung nasaan ako bago sabihin sa iyo ng isang pribadong investigador." "Nagkamali kami," sabi ni Lisa, lumuluha na ngayon. "Nagkamali kami, sobra. Ngunit pakiusap, ikaw ang aming ina. Kailangan ka namin. Kailangan ninyo ako sa loob ng 12 taon. Nasaan ang desperasyon na ito noon?" Si Anton, asawa ni Lisa, ang unang nagsalita. Para sa kung ano ang halaga, sinabi ko kay Lisa taon na ang nakakaraan na dapat mas madalas siyang tumawag sa iyo. Hindi ito lahat ay kasalanan niya. Kung gayon, sa inyong dalawa. Tiningnan ko silang lahat. Ito ang kailangan kong ipaunawa sa inyo. Hindi na ako ang taong iniwan ninyo. Ang babaeng iyon na naghihintay sa telepono, na nagche-check sa social media, umaasa sa mga mumo, na nagbibigay ng mga dahilan sa pagkalimot, wala na siya ngayon. "Nakikita namin iyon," sabi ni Ben. "Mukha kang iba. Mas masaya, marahil." "Mas masaya ako. Mas masaya kaysa sa nangyari mula nang mamatay ang tatay ninyo."
At ito ay dahil sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada, hindi ako naghihintay sa mga taong hindi sumusulpot. Pinunasan ni Grace, asawa ni Ben, ang kanyang mga mata. Dinala namin ang mga bata. Nasa hotel sila sa bayan. Tinatanong na namin si Sofia at Paulo tungkol sa iyo. Gusto nilang makita ka. Sumikip ang aking puso. Hindi nila ako kilala. Kasalanan namin iyan, sabi ni Lisa. Ngunit hindi na kailangan na manatili iyan. Hayaan mo kaming ayusin ito, pakiusap. Naglakad ako sa bintana, tumingin sa mga bundok. Gusto mong ayusin ang 2 taon ng pagpapabaya sa isang pagbisita lang? Hindi, sabi ni Lisa. Gusto naming ayusin ito sa oras. Totoong oras. Regular na tawag. Tunay na imbitasyon. Ang maging pamilya na dapat kaming naging noon pa man. Hinarap ko sila. Ang mga salita ay madali. Sabi ng tatay ninyo noon. Ang mga salita ay madali, Nena. Tingnan ang ginagawa ng mga tao, hindi ang sinasabi nila. Kung gayon, hayaan mo kaming ipakita sa iyo, Ben pleaded. Hayaan mo kaming patunayan na seryoso kami. Tinitigan ko sila ng matagal. Narito ang aking mga kondisyon. Una, hindi ako babalik. Montana ang aking tahanan ngayon. Pangalawa, kung gusto ninyong maging bahagi ng buhay ko, kailangan ninyong magsikap. Ibig sabihin ay regular na tawag linggo-linggo, hindi kapag naaalala ninyo. Pangatlo, wala nang mga pagpapalagay tungkol sa kung ano ang gusto ko. Imbitahan ninyo ako at hayaan ninyo akong magpasya. Maaari naming gawin iyan, mabilis na sabi ni Lisa. Lahat ng iyan. Hindi pa ako tapos, itinaas ko ang aking kamay. Pang-apat, ipakilala ninyo ako ng maayos sa aking mga apo. Hindi bilang ang lola na nawala, kundi bilang ang lola na nakalimutan ninyo. Karapat dapat silang malaman ang katotohanan. At pang-5, huminto ako. Tinitiyak na naiintindihan nila ang bigat nito. Kung babalik kayo sa dating gawi, kung titigil ang mga tawag at mawawala ang mga imbitasyon, tapos na ako ng permanente. Hindi ko kayo bibigyan ng isa pang pagkakataon para iparamdam sa akin na ako ay hindi nakikita. Naging tahimik ang silid. Pinanood ko silang pinoproseso ang sinabi ko. Nakita ko ang katotohanan na bumubuo na hindi ko gagawing madali ito. Ang mga tuntunin na iyon ay matinding, sabi ni Ben sa wakas. Ang mga tuntunin na iyon ay survival. Tanggapin nyo o iwanan nyo. Tiningnan ni Lisa si Ben. Isang tahimik na pag-uusap ang nagdaan sa pagitan nila. Pagkatapos ay lumingon siya sa akin. Tatanggapin namin. Gagawin namin ang anumang kinakailangan. Sige, maaari ninyong makilala ang inyong mga apo bukas, ngunit ngayon kailangan ko kayong umalis. Mayroon akong mga plano kasama ang mga kaibigan. Mga plano? Mukhang nagulat si Ben. Oo, mga plano. Mayroon akong buhay dito. Hindi na kayo ang sentro nito. Umalis sila na parang nagulat. At pinanood ko ang kanilang inupahang kotse na nawala sa kalsadang graba. Pagkatapos ay tinawagan ko si Aling Tess. Dumating sila? Tanong niya. Dumating sila at binigyan ko sila ng mga kondisyon, mahigpit na kondisyon. Mabuti naman sa iyo. Pupunta ka ba sa potluck mamayang gabi? Hindi ko papalampasin. Nang gabing iyon, pumasok ako sa senior center at binati ako sa pangalan ng 12 tao. Nagdala sa akin si Manang Elena ng isang plato ng kanyang sikat na brownies. Iniligtas ako ni Mang Tonyo ng upuan sa kanyang mesa. Nang banggitin ko na dumating ang aking mga anak para bumisita, nakinig sila ng may tunay na interes, ngunit hindi sila nagtanong ng mga detalye. Komplikado ang pamilya, sabi lang ni Manang Elena. Ngunit mayroon ka ring pamilya dito. Kinabukasan, nakilala ko ang aking mga apo sa isang lokal na kainan. Si Sofia ay matangkad at maganda. Si Paulo ay dulay taong gulang na may mga mata ng kanyang lolo. Kinakabahan sila. At ako rin. Pasensya na, hindi ko kayo kilala ng mas mabuti. Totoo kong sabi sa kanila. Hindi ninyo kasalanan iyan at hindi rin talaga akin. Ngunit kung handa kayo, gusto kong baguhin iyan. Tumingin si Sofia sa kanyang ina, pagkatapos ay muli sa akin. Sabi ni Mama umalis ka raw po dahil hindi ka namin sinasama. Totoo iyan. Sabi niya dahil sa pagiging walang ingat at malupit namin.
Lumaki ang mga mata ni Lisa. Sofia, hindi ko sinabi. Sinabi mo po, nanay. Kagabi sa hotel, narinig ko po kayong umiiyak. Lumingon sa akin si Sofia. Sorry po, Lola. Sana po alam ko na mag-isa kayo noon. Sumikip ang aking lalamunan. Salamat sa pagsasabi niyan. Si Paulo, na mas tahimik kaysa sa kanyang kapatid, ay nagtanong. Maaari po ba naming bisitahin kayo dito minsan? Mukhang cool po ang lugar na ito. Gusto ko yan ng husto. Ginugol namin ang 12 oras ng magkasama. Ito ay awkward at tentative, ngunit ito ay totoo. Nang umalis sila, mahigpit akong niyakap ni Sofia at bumulong. Masaya ako na natagpuan ka namin. Ako rin, anak. Sa susunod na 6 na buwan, may nagbago. Tumawag si Lisa tuwing linggo nang walang palya. Nagpadala si Ben ng mga litrato ng kanyang mga anak na gumagawa ng mga ordinaryong bagay, homework, soccer practice, paggawa ng pancakes. Inimbitahan nila ako sa Thanksgiving. Ipinadala sa akin ang mga detalye 6 na linggo ng maaga. Tinanong ang aking mga kagustuhan sa flight. Nag-alok na bayaran ng lahat. Sinabi ko sa kanila na pag-iisipan ko ito. Pinag-usapan namin ni Aling Tess ito habang umiinom ng kape. Ano ang sinasabi ng iyong pakiramdam? Tanong niya. Gusto kong maniwala sa kanila, ngunit natatakot akong madismaya muli. Kaya, protektahan ang iyong puso, ngunit bigyan sila ng pagkakataon. Karapat-dapat kang gawin ng pareho. Tinanggap ko ang kanilang imbitasyon, ngunit pinanatili kong flexible ang aking return flight. Maaari akong umalis ng maaga kung kinakailangan. Umaga ng Thanksgiving, pumasok ako sa bahay ni Lisa at nakita ang isang place card na may pangalan ko sa gitna ng mesa, hindi sa dulo, hindi ipinagsiksikan sa isang lugar bilang isang afterthought, kundi nasa gitna mismo sa pagitan ni Sofia at Lisa. Ipinakita sa akin ng aking mga apo ang kanilang mga silid, ang kanilang mga proyekto sa sining, ang kanilang mga koleksyon ng mga bato at libro at mga kayamanan. Nagtanong sila tungkol sa Montana, tungkol sa aking paglalakad, tungkol sa mga watercolors na pinipinturahan ko. Alam nila ang mga detalye tungkol sa aking buhay dahil talagang sinabi sa kanila ng kanilang mga magulang. Habang naghahapunan, tumayo si Ben na may hawak na baso ng alak. Gusto kong mag-toast. Nanay, nag-aksaya kami ng 12 taon. Kami ay makasarili at bulag at nasaktan ka namin sa mga paraan na patuloy pa rin naming naiintindihan. Hindi namin maibabalik ang mga taong iyon, ngunit gagawin namin ang natitirang bahagi ng aming buhay upang matiyak na alam mo na mahalaga ka, na gusto ka, na mahal ka. Dagdag ni Lisa, tinuruan mo kami ng lahat tungkol sa pamilya. Nakalimutan lang namin na isagawa ito. Salamat sa hindi pagsuko sa amin kahit na kami ay sumuko sa iyo. Umiyak ako. Umiyak kaming lahat. Ngunit ito ang punto. Bumalik ako sa Montana pagkatapos ng weekend na yon. Hindi ako lumipat pabalik para malapit sa kanila. Hindi ko inabandona ang buhay na binuo ko dahil ang totoo ay may natuklasan akong mahalagang bagay sa mga bundok na iyon. Hindi ko sila kailangan para maging buo. Binibisita nila ako ngayon ng regular. Lumilipad sila para sa aking kaarawan, para sa mga holiday, para sa mga random na weekend kapag gusto lang nila akong makita. Dumating si Sofia sa loob ng 1 linggo noong nakaraang tag-araw at natutong magpinta kasama ko. Gusto ni Paulo na mag-hiking sa susunod na tagsibol. Nagvi-video call kami tuwing linggo. Nagpapadala sila sa akin ng mga litrato, isinasama ako sa mga group chat, tinatanong ang aking opinyon sa mga bagay na mahalaga at mga bagay na hindi. Sinusubukan nila, talagang sinusubukan. At sa halos bawat araw, naniniwala ako na totoo ito. Ngunit alam ko rin na kung titigil sila, kung babalik sila sa dating gawi, magiging okay ako dahil binuo ko ang isang buhay na hindi nangangailangan ng kanilang pagpapatunay. Mayroon akong mga kaibigan na sumusulpot. Mayroon akong komunidad na nagpapahalaga sa akin. Mayroon akong mga bundok at mga hiking trail at mga klase sa watercolor at layunin. Hindi ako pinabayaan ng aking pamilya dahil lumipat ako. Pinabayaan nila ako maraming taon na bago iyon, isang holiday na nawala sa bawat pagkakataon. Ang paglipat lamang ang naging dahilan upang hindi na sila makapagpanggap. Minsan, ang pinakamatapang na bagay na maaari mong gawin ay iligtas ang iyong sarili. Kahit mula sa mga taong mahal mo,
lalo na mula sa mga taong mahal mo. Ako si Aling Nena. Ako ay 72 taong gulang at sa wakas ay natutunan ko na ang pagiging mag-isa ay iba sa pagiging malungkot. At minsan ang pamilya na pinipili mo ay kasing halaga ng pamilya na ipinanganak ka.